So, ito naman yung library ng school na to. Saan ka pwedeng ilagay itong tsinelas ko? Naka-tsinelas ka lang? Wala ka bang sapatos? Ang dugyot mo naman! Bakit ka hinahiyaang makapasok ng guard dito? And by the way, di ba natalino ka? O bakit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo? Alam ko na. Kasi sinabihan ka ng nanay mo na huminto ka na lang sa pag-aaral mo at magtrabaho ka na lang para makatulong ka sa kanila. Ganyan kasi yung mga mindset ng mga sinaunang tao at mindset ng mga taong walang pera. In short, mga mahihirap lang. Siya nga pala, congrats. Napaka-successful mo na. Isa pa, teacher ka na ngayon. Sinabi mo pa? Ano? Naiinggit ka, no? Kasi akalain mo yon? Teacher na ako ngayon dito sa eskwelahang pinapangarap mo nung high school tayo. At 8 subject pa ang hawak ko. O, kaya mo yon? Ang galing mo naman. Kahanga-hanga talaga. Talaga? Kaya akin na nga yung mga gamit ko. Baka kasi may mawala pa dito. Sa sobrang pagkainggit mo sa akin. Ma'am Fiona? Good morning, Ma'am Fiona. Good morning, Teacher Fiona. Good morning, Ma'am. Kita mo yon? Ganun na ganun talaga yung klase ng mga estudyanteng mahihina ang utak. Babatiin ka nila, tapos sisip-sip sa'yo para taasan yung grado nila. Di pagawain mo yun ng high school tayo? Alam mo, hindi porket na binabate o binibitbit ng mga estudyante yung mga gamit mo sa tuwing nakikita kanila, ibig sabihin na nun sumisip-sip o mahihina na ang kanilang mga utak. Ang pagbate ng isang estudyante sa isang guro ay sumisimbolo yon ng paggalang at pagrespeto. Teka, hawak mo ba yung mga estudyanteng yon? Hindi, pero kahit anong sabihin mo, bobo pa rin ang tawag doon. Asya, sige na, makakaalis ka na. Kasi darating ngayon yung bagong principal dito sa eskwelahang ito. And for sure, kapag nakita ka nun, parehas lang kami ng magiging reaction. Dahil dyan sa suot mo, baka mas pagtawanan ka pa nga nun eh. Miss Principal, ano pong ginagawa niyo dito? Si te pido un beso, sé que estás pensando que yo que fuiste tú, también. Sabe que tu corazón conmigo te hace, sabe que esa Nay, ibili mo naman ako ng bagong bag. Luma na kasi itong ginagamit kong bag eh. Nakakahiya sa mga friends ko. Anak, wala pa kasing pera si mama eh. Pwede bang pagtiyagaan mo muna yan? Nay, sabihin niyo lang na ayaw niyo talaga akong bigyan. Hindi yung ang dami niyo pang palusot. Kung alam ko lang na hindi mo din pala kayang ibigay lahat ng gusto ko, di sana hindi mo lang ako kinuha kay tatay. Pusit naman oh. Pasensya ka na ha. Di bale, babawi na lang si mama sa susunod. Wow! Babawi? Ilang beses mo nang sinabi yan, Nay? May nabago ba? Buisit! Nauuhaw ako. Makapunta nga muna sa kusina. Asa na naman kaya si nanay?
Bakit parang napapadalas na yung pag-alis niya tuwing gabi? Oh anak, ang aga mo namang gumising. Saan po ba kayo nagsisipunta tuwing gabi? Palagi na lang po kasi kayo nawawala. Pasensya kayo na anak ha. Talagang may inaasikaso lang ang nanay araw-araw. Iwan ko nga sa inyo. Nay, nandito lang po pala kayo. Oh anak, bakit? May kailangan ka ba? May field trip po kasi kami sa school at gusto ko pong sumama dun, Nay. Eh ang kaso, wala akong pera. Bigyan mo naman ako dyan. Eh anak, wala pa kasi akong pera ngayon eh. Hindi pa nga sumasapat yung kinikita ko sa paglalaba para sa pang-araw-araw natin na gastusin dito sa bahay. Lalo na yung ginagastos pa natin para sa pag-aaral mo. As usual, malamang wala na naman. Bakit ba kayo ganyan sa akin, Nay? Tuwing humihingi ako sa inyo ng pera, lagi niyong sinasabing wala. Siguro, oo, nauubos na yung pera niyo. Kasi, sigurado akong pinanlalalaki niyo yung sinasahod niyo. Alam ko na. Kaya kayo nawawala tuwing gabi. Kasi nakikipagkita ka sa kabit mo? Anak, hindi totoo yan. Kung alam mo lang, anak, sa tuwing humihingi ka sa akin na hindi ko na ibibigay, sobrang sakit dun sa akin. Pero mas pinili kong makaipon para sa kinabukasan mo, anak ko. At sa mga gabing gustong-gustong mamahinga ng katawan ko nang dahil sa maghapong trabaho. Hindi ko na inisip yung sarili ko, anak. Dahil ang gusto ko, maibigay ko ang lahat ng gusto mo. Kasi anak, matanda na si nanay. At gusto ko, bago ako mamatay, may maiwan man lang ako sa iyo. Okay, applicant number 1, Patricia de la Cruz. Present. Okay, applicant number 2. Applicant number 2? May applicant number 2? Yes, ma'am, meron. So, wala siya right now. And I hope pasok ang fang quality sa inyong qualifications. Ma'am, I'm sorry if I'm late. Nasira po kasi yung elevator kanina, kaya naghagda na lang po ako at tumakbo na lang po ako. Ma'am, I'm still qualified for the interview. Your reason is valid. So kayong dalawa, sundan niyo ko dahil hinihintay na kayo for the interview. Halina kayo. Ikaw ang applicant number 2? Patricia? Hanggang dito ba naman? Nakikipagtalo ka pa rin sa akin, Fernandez? Patricia, hindi ako nakikipaglaban sa'yo. Elementary pa lang tayo, Fernandez. Nakikipag-unahan ka na sa akin. Rank 1, top 1, first honor, valedictorian. Ano pa? Magkaiba ang school at sa actual job. At dito ka pa talaga mag-a-apply sa pinag-a-applyan ko? Sa bagay, nabalitaan kong gumraduate ka ng college ng... nga.
Samantalang ako, graduated with flying colors. Cum laude. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Pag alam mong mauungasan ka ng tao, iba pa ba mo? Mauungasan? So you're trying to say na hindi ako matatanggap dito sa pinag-a-applyan natin? Mga madam, tara na ho. Inaantay na po kayo ni boss. Huwag kang pasisiguro, Fernandez. Dahil sa ACADS at sa writtens ka lang naman magaling. Pero sa performance, leadership, at sa extracurricular, taob na taob